na pagpupuri, pagluluwalhati at karangalan ay sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Hesus Kristo. Dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, ating inaalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Wildy E. Almeda at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati sa ating beloved Almeda family, sa beloved preachers, workers, mahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon na to na muling pasalamatan, alalahanin, sariwain ang dakilang mga gawa niya sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kabutihan niya sa aking beloved son na panganay. Nagkaroon po yan ng pneumonia, 3 years old po yan. Pabalik-balik po kami sa hospital pero wala pong kagalingan sa hospital. Pagtungtong po ng 3 years old niya na findings po ang doktor na pneumonia po yan. Sabi po sa amin ng doktor, kailangan masweruhan yung aming anak. Dahil po nahirapan na po siyang huminga at dehydrated na po siya. Pero sa tuwing sisweruhan po siya, pumuputok po yung kanyang ugat. Simula sa braso, kamay, hanggang sa paa po yan. Ilang beses po yan tinutusukan, ngunit pumuputok po yung kanyang ugat. Sabi po sa amin ng doktor, Mrs., pag hindi pa po ito nasweruhan ng doktor dito sa hospital na to, tutubuhan namin sa ulo yung anak mo. Sabi niya ganyan. Manalangin na kayo, sabi niya ganon. Sa madaling salita, nagpatawag sila na isa pang doktor na nagmula sa ibang branch po nila. Pagdating po dyan, bago po dumating po yan, nagkaisa po kami ng beloved husband ko, manalangin. Wala na po kami ang malalapitan. Sabi ko sa beloved husband ko, sa malapitangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagdating po ng doktor na yan, isang tusok lang po ng doktor na yan, nasweruhan sa madaling salita yung beloved son ko. At sabi sa amin ng doktor, kailangan within 24 hours makarecover yung beloved son mo. Andyan, patuloy ang panalangin namin ng beloved husband ko. Pinagpala ang beloved son ko na yan. Naka-recover po yung beloved son ko within 24 hours. Pinalabas po kami ng doktor na yan sa hospital. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung sumunod po, yung bunso ko pong anak, sumakit po yun siya niya. Akala namin simpleng sakit, ngunit pagka pasintabi sa kumakain, ngunit pang tuwing sasuka po siya, lupay-pay po yung beloved son ko. Hindi namin alam yung gagawin namin. Bilang magunang andyan yung pangangamba namin. Tinakbo namin niya sa hospital. Pagdating sa hospital, tinusukan po siya ng pain reliever. Sinweruhan. Pagdating po dun sa hospital, within magdamag na yan, nagiging okay po siya. Pagdating ng i-release po kami ng hospital. Pagkalipas ng 2 araw, 3 araw, babalik po yung karamdaman niya na yan. Lalaboratory siya, susuriin yung lahat, uihi, dumi, lahat ng X-ray, CT scan, ginagawa po sa kanya. Ngunit wala pong findings ang doktor sa kanya. Almost 1 month po kaming pabalik-balik sa hospital, ngunit walang katugunan ang aming katanungan. Bakit ganun yung sitwasyon ang karamdaman ng beloved son ko? Isang araw, sabi ko, Sunday po yun, dinala po namin ulit sa hospital ang beloved son ko. Sabi ko sa beloved husband ko, dapat wala tayo dito sa hospital. Araw ng gawain ngayon, dapat nasa gawain tayo. Ilabas natin yung beloved son natin dito sa hospital na to dahil wala naman nakukuhang findings yung doktor. Pagdating po doon sa hospital, sabi po ng doktor, pipirma kayo ng waiver pag ilalabas nyo yung beloved son nyo. Sabi ko, sige, pipirma kami. Kahit anong mangyari, wala kayong pananagutan sa beloved anak ko. Pagdating po namin dito sa banal na gawain, solim po yan, hallelujah. Andyan po yung prayer namin pag sumamo sa ating malapanginoon. Kahabagan na ating pinakamamalapin, pinatulog po niya yung anak ko na yan. At pagagising po, hindi na po nakaramdam ng pananakit ng tiyan na yan. Hanggang sa mga oras na to, 5 taon na po siya, nataglay-taglay ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan ng karamdaman ko.
Nung panahon ng pandemic na yan, nagkaroon din po ako ng sintomas, lahat ng sintomas ng COVID, ngunit hindi po ako napumayag na magpa-confine. Bagkus nagpa-check up ako, ang sabi sa akin ng doktor, kailangan kong mag-x-ray. Pagdating na laboratory ulit ng x-ray lahat, lumabas po yung x-ray na yan, ang sabi sa akin ng doktor, Mrs. magulo yung baga mo. Ando doon yung katanungan ko na ano ba yung sakit ko na yun? Dahil andyan, mataas po yung lagnat ko, ubo, sipon. Pagka walang gana, almost 2 weeks po yan na nakaratay lang po ako. Paputi pagtungo ko sa CR, binubuhat po ako ng beloved husband ko. Andyan yung prayer namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pagalingin ako sa karamdaman ko na yan. Isang araw, dumating po ang beloved mama ko, pinagkaisaan po namin ipanalangin yung sakit ko na yan. Instant po, pagkatapos ko po ilahans ng beloved mama ko, pagtaas ko po namin mga nalangin, pinagpawisan po ako ng napakalamig. Tuloy-tuloy po yung pagpawis ko, hindi na po ako binalikan ng lagnat na yan. Nakakain na rin po ako nung araw na yon. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang beloved husband ko, na bago kami magsimula sa pagpapamilya, taglay-taglay niya ang lahat ng uri ng bisyo ng kalalakihan. Patuloy po ang kaguluhan namin sa tahanan. Andyan na nag-aaway kami, uwian, madaling araw na lasing. Sabi ko, hindi ito yung pangarap kong pamilya. Gusto ko nang makipaghiwalay. Sabi ko gano'n, ngunit alam ko ang mahal na Panginoon, hindi siya nagpumapayag sa ganyang paghiwalay. Talagang nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung itong tao na to ay para sa akin, baguhin mo siya. Hindi ko alam kung sa papaano mong paraan, ngunit baguhin mo siya. Sabi ko ganyan. Ang naging dahilan po ng pagbabautis, ng pumayag siya magpabautismo, ang beloved son ko, nung magkasakit po yan, nangako po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon na paggalingin niya po ang beloved son ko ay magpapabautismo na po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung mabautismuhan po yan, hanggang ngayon sa mga oras na to, nawala po yung kanyang bisyo, yung paninigarilyo na yan, lahat po na yan. Hanggang ngayon sa mga oras na to, kasama ko po siyang dumadalo sa banal na gawain. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala niya sa aming buhay. Dati po, tuwing pupunta po rin kami sa gawain na nagtatricycle po kami, na madaling araw po lang po, bumabiyahe na kami dahil po ang mga traffic enforcer talagang huhulihin kami. Pag tumawid po kami ng Valenzuela, Tumarilao, nandiyan po na kailangan bago mag alas 7, kailangan nakatawid na po kami ng Bulacan. Pag umuulan din po dyan, beloved mga son ko, kami basa po yan, inaabot po yung tricycle ng baha. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagpala niya po rin kami na magiging service namin sa gawain dito. Hindi lang po service at hanap buhay pa sa ating ng beloved husband ko. Kaya nakakadalo po siya 3 times a week sa banal na gawain. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.